Hello sa lahat. Ang title ng video ito ay Huwag ka maging harang sa mga believers. So, sabi ni Holy Spirit, i-share ko itong message that ang daming mga believers, sila ang parang magaling sila na alam nila lahat. For example, okay, merong bagong believer ng born again. Tapos na gusto niyang magkaroon ng personal relationship kay Jesus Christ. At alam niya that kailangan niya magdasal diretso sa Kanya. At para turuan siya anong dapat niyang gawin. Pero yung mas matanda sa Kanya ng believers, for example, 10, 20 years na silang naging born again. At sa tingin nila, born again sila. Okay? Sasabihin sa kanya, kailangan mong mag-Bible study, kailangan mong makinig to sa pastor, kailangan mong mag-attend ng mission trips. Ngayon, lahat yan, isipin nyo, mas malapit ka ba kay Jesus Christ or sa gawain ng traditions ng simbahan? Hindi, di ba? It's all works. Also, when magawa mo lahat yun, for sure, 100% ka ba? For sure, mamatay ka na yun. Kilala ka ni Jesus Christ. Sasabihin niya sa iyo, ay, nagawa ng kalooban ng ama ko yan. Kasi, kita mo na nagawa niyang Bible study, mission trips, magkanig sa mga pastor. No, hindi niya sasabihin yun. Sasabihin niya sa iyo, hindi kita kilala. Bakit? Kasi nakinig ka sa mga tao. Nagawa mo ang traditions, ang tao. Sabi ni Jesus Christ, I am the way, the truth, and the life. Kung gusto mo pumunta sa langit, kailangan diretso ka sa Kanya. Usapin mo siya, meron kang personal relationship sa Kanya. Siya ang best friend mo, hindi ng Panginoon at tagapagligtas. Alam mo anong being best friend? Diba, usapin mo siya araw-araw? Hindi nang when meron kang problema. Pero at the same time, when masaya ka at meron kang kailangan gawin or a big decision, usapin mo siya, tanungin mo siya, Lord Jesus Christ, anong dapat ko gawin? Teacher natin siya, best friend natin. Yun ang gusto niya eh. Sobrang mahal niya tayo eh. That's why namatay siya sa cross para sa atin. Para meron tayong relationship sa Kanya. Pero kung makikinig ka sa mga ibang tao na, ay, kailangan mo gawin yan, parang mas marunong pa sila kaysa Jesus Christ. Diba sabi daw sa Bible, yung first commandment, love God with all your heart, mind, soul, strength. Diba? So, paano mo mahalin ang Diyos kung gagawin mo ang traditions ng tao? Alam mo, itong mga taong nasasabihin sa iyo, kailangan mo gawin to, pumunta ka dito sa mga simbahan, ganyan, right? Alam mo, ano sabi ni Jesus Christ sa mga taong ganon? It's better na tali sila ng isang rod of iron with a metal stone and thrown into the ocean. Alam nyo anong ibig sabihin yun? It's better mamatay sila than causing someone to be away from the Lord Jesus Christ, to sin. Alam mo, kasalanan yun to lead people away from Jesus Christ. Kontra ka sa kalooban ng Diyos. Dapat tayo, we encourage each other to depend on Jesus Christ, hindi sa mga tao. Hindi ko nasabi na masamang makinig sa mga preachers or magbasa kasama ng Bible study group.
but put God first. Kasi at the end of the day, when mamatay ka na, it's your time, hindi naman yung mga kasama mo sa simbahan o yung mga pastor sasabihin sila sa'yo, ay, kilala ko yan, pwede siya pumasok sa langit, deserving siya. Hindi. Si Jesus Christ sasabihin sa'yo kung kilala ka niya o hindi. Kung kilala ka niya, papasok ka sa langit. Pero kung hindi ka kilala, hindi mo nagawa ang kalooban ng Diyos. Hindi mo nasisi sa lahat ng kasalanan mo. Pupunta ka sa impyerno. At forever yan. Walang atrasan. Walang sasabihin mo kay God, Lord, patuwarin mo ako, bigay mo ako isa pang another day. Repent ako for ganun. Give me a chance. No. Tapos na. That's why now is the time of salvation. Now is the time to repent. Huwag mo sayangin ang oras mo. Kasi bukas hindi mo alam kung buhay ka pa, mamaya or na yun. Pwedeng kunin ni God ang buhay mo. Diba sabi sa job, sa Bible, God gives life and can take away life. Blessed be the name of the Lord. So huwag kang maging mayabang. Akala mo, you live forever or for a long time, bukas. Wake up. Darating na si Jesus Christ. Malapit ng rapture. Don't be lazy. Study up the Word of God. Develop that relationship kay Jesus Christ. Makinig ka sa Kanya. Gawin mo ang kalooban niya. Mahal ka niya eh. Gusto niya pumasok ka sa langit. Kasama siya. Forever. But, here's the thing. Meron kang choice. Pipiliin mo ba siya? Or pipiliin mo ang kalooban mo? Sana, pipiliin mo si Jesus Christ. Kasi namatay siya para sa iyo. Para makapasok ka sa langit. Para ma-enjoy mo ang eternity with God and with the family that nasa langit na. This is a warning. I hope you learn from it. Share this message para magising ang mga madaming Pilipino. It's time to repent. This is the end of the video. May Jesus Christ bless you.